Ang katahimikan minsan ay hindi kapayapaan, kundi sigaw ng pusong pagod ng umasa. Hindi lahat ng iniwan ay talo. Minsan, ang pagkawala nila ang nagsalba sa iyo sa pagkawasak. Hindi lahat ng matatag ay matibay. May mga ngiting matamis pero kaluluwang durog na durog. Ang tunay na lakas ay yung kaya mong magpatawad kahit wasak ka. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil pinili mong hindi na sumira pa. Ang paglayo mo sa kanila ay hindi kawalan. Minsan ang pagtahak mag-isa ang tanging daan tungo sa tunay na katahimikan. Pinili mong manahimik hindi dahil mahina ka, kundi dahil sawa ka ng ipaglaban ng mga ayaw naman talagang manatili. May mga sugat na hindi na kailangan gamutin. Kailangan lang tanggapin para matutunang mabuhay kasama ito. Ang mga iniwang tanong ay minsang mas mabigat kaysa sa mga sagot na ayaw mo palang marinig. Minsan, yung taong ayaw mong bitawan ang siyang dahilan kung bakit hindi ka makalipad. Walang mas matinding kalaban kundi sarili mong isip na paulit-ulit kang binabalik sa sakit na ayaw mo nang balikan. Hindi sukatan ng katatagan ang dami ng problema, kundi kung paano ka bumangon sa gitna ng pagkawasak. Ang katahimikan ng gabi ay parang konsensyang bumubulong sa iyo ng mga sana na hindi mo na kayang ibalik. Ang pinakamahirap palang ipaglaban ay yung taong hindi naman talaga handang piliin ka. Hindi mo kailangan ng perpektong simula. Kailangan mo lang simulan kahit nanginginig ka pa sa takot. Ang pagod ay hindi dahilan para sumuko. Minsan, senyalis lang yan na malapit mo nang maabot ang tagumpay. Hindi mo makikita ang halaga ng liwanag kung hindi ka muna malulubog sa dilim. Yung tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa yaman, kundi sa katahimikang hindi nabibili. Hindi lahat ng katahimikan ay kapayapaan. Minsan ito'y larangan ng digmaan sa loob ng isipan. Kung hindi mo kayang kontrolin ang paligid mo, simulan mong ayusin ang sarili mo. May mga araw talagang hindi mo maintindihan, pero darating ang panahong makikita mong lahat pala may dahilan. Ang pangarap ay parang apoy. Kung hindi mo iingatan, mawawala. Pero kung aalagaan mo, ito ang magbibigay ng liwanag. Walang mabigat na buhay sa taong marunong magpahinga, tumawa, at magdasal. Kung gusto mong magbago ang buhay mo, simulan mo sa pagbabago ng paraan ng pag-iisip mo. Hindi mo kasalanan kung saan ka nagsimula, pero responsibilidad mong piliin kung saan ka patutungo. Hindi mo kailangang maging motivated araw-araw. Kailangan mo lang maging committed kahit walang gana. Kapag natutunan mong kontrolin ang reaksyon mo, sinimulan mo ng kontrolin ang buhay mo. Hindi lahat ng matagal ay sayang. Minsan binubuo ka muna ng panahon bago ka iharap sa tamang pagkakataon. Walang shortcut sa tagumpay. Ang tanging daan ay ang araw-araw na pagpupursige kahit walang pumapalakpak. Ang tunay na kalaban mo ay hindi ibang tao, kundi ang dating version mo na ayaw magbago. Kung paulit-ulit kang nadadapa sa parehong lugar, baka panahon na para palitan ang direksyon, hindi lang ang sapatos.
Hindi mo kailangang ipakita sa lahat ng progreso mo. Basta siguraduhing bawat araw may hakbang kang ginagawa. Walang himala sa pag-asenso, disiplina, sakripisyo at konsistensya ang tunay na 3 hari ng tagumpay. Hindi mo kailangang hintayin ang perpektong timing. Minsan, kailangan mo lang tumigil sa kakaisip at simulan ng kumilos. Kung hindi mo babaguhin ang araw-araw mong ginagawa, huwag kang umasa sa ibang resulta bukas. May mga pangarap na hindi nabibigo. Tayo ang sumusuko bago pa man sila magsimulang mabuo. Ang utak na puno ng duda, hindi kailanman magiging tahanan ng tagumpay. Kapag natutunan mong tanggapin ang responsibilidad sa lahat ng aspeto ng buhay mo, doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Hindi ka mahina kung napagod ka, pero hindi mo mararating ang taas kung palagi kang hihinto tuwing hirap na. Gusto mo ng buhay na iba sa karamihan? Gawin mo rin ang mga bagay na hindi ginagawa ng karamihan. Ang disiplina ay hindi laging madali, pero ito ang tiket mo palabas sa buhay na paulit-ulit mong nireklamo. Hindi mo kailangan ng madaming talento para magtagumpay. Sapat na ang tibay ng loob at ang konsistenteng kilos. Bawat araw na pinipili mong kumilos kahit walang nakakakita, ay araw na palihim kang lumalapit sa pangarap mo. Ang takot ay normal, pero kung lagi kang aatras, huwag mong asahang makarating sa unahan. Hindi lahat ng may alam ay gumagalaw, pero lahat ng umangat, may isang sandaling nagpasyang kumilos sa kabila ng takot. Kapag ikaw na mismo ang naglagay ng limitasyon sa sarili mo, huwag mong isisi sa mundo kung bakit hindi mo marating ang taas. May mga laban na hindi mo kailangang ipaliwanag. Sapat na ang katahimikan mong patuloy na lumalaban. Hindi lahat ng tumatahimik ay sumusuko. Minsan, sila pa nga ang mas malakas dahil pinili nilang ayusin ang gulo sa loob kaysa makipagtalo sa mundo. Ang tunay na paghilom ay hindi laging maingay. Kadalasan, nangyayari ito sa oras ng katahimikan at pag-iisa. Kapag natutunan mong tanggapin na hindi lahat ay kayang kontrolin, doon mo mararamdaman ang kapayapaang matagal mong hinahanap.